Pakitanong ang katabi mo, ano ang wish mo para sa Pasko? Pakisagot siya, ikaw. No, I mean, hindi ikaw ang wish ko, kundi ikaw, how about you? How about you? Ikaw, anong wish mo rin? Ha? Ganon, kayo talaga, ano? Ha? Well, why not? My sisters and brothers, Monsignor Noli, Father Lemo, Father Mark, and I pray with you and pray for you na sana kung anuman iyong pangarap mo na maganda para sa iyo at para sa pamilya mo, ano man yung wish mo na kailangan talaga sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo, sana nga po, ma-attain ninyo, ma-achieve ninyo, matanggap ninyo. Sana nga po, maging masagana, hindi lamang ang Pasko, hindi lamang ang taon, bagong taon, kundi ang buong buhay natin, maging masagana po sana. Pakiulit po ang salitang masagana. Dalawang words pala itong masagana, no? Made up of two words. Masa at gana. Pakitanong ang katabi, may gana ka ba? Mag-blow out mamaya. My sisters and brothers, we know that when a person has still gana, may hope pa. Pero pag nawala na ng gana yung tao, delikado na. That's why, let us pray and let us do our best na palagi tayong may ganang mag-aral, may ganang matoto, may ganang mag-improve ang sarili, may ganang magtrabaho, may ganang magtipid, may ganang mag-ipon, may ganang mag-invest, may ganang makipagsapalaran, may ganang magdasal, may ganang magsimba, may ganang tumulong sa kapwa, may ganang makinig sa isa't isa. Pag may gana tayo, we have that fire, that zeal, that passion. We have the energy. Kasi may gana eh. Hindi ba? May gana. Kaya lang sa totoo lang, kung minsan, may mga pangyayari na nakakawala ng gana, yes or no? May mga nangyayari sa organisasyon, sa ating samahan, na nakakawala ng gana. May nangyayari sa pamilya, sa ugnayan, nakakawala ng gana. Yun bang katabi mo ba, nakakawala ng gana o nakakabigay gana, ha? Pag hindi natupad ang dreams mo, ang pangarap mo, nakakawala ng gana. But look at Joseph, Saint Joseph, in our gospel reading today, from the Gospel according to Matthew. Sa tingin niyo ba, pangarap ni Joseph na buntis sa kanyang asawa bago pa man sila makasal? Yes or no? Yes or no? Sa tingin niyo ba pangarap ni Joseph na maging ama ng hindi niya sariling anak? Yes or no? Simple lang pangarap ni Joseph. Isang simpleng karpintero in a poor village of Nazareth, in a troubled province of Galilee, in an occupied country, Israel. Ano pa ba ipangarapan niya? Under foreign occupation nga sila under foreign military occupation ang buong Israel. Yung province nila, Galilee, is considered not pure. Racially, culturally, and religiously.
And ang kanilang village of Nazareth, dukhang-dukha. At siya, karpintero lang siya. So, simple lang ang pangarap niya. Makapangasawa, na maayos na babae, at maging maayos ang kanilang pamilya. But look, engaged na sila. Pero hindi pa sila kasal. Hindi pa sila nagsasama. Buntis. Si Maria. At, of course, ang background dito, nung tinanong siya ni Joseph, what happened? Siyempre, kinento ni Maria, may anghel nagpakita sa akin. Halimbawa, ikaw, asawa mo, buntis. 12 months ka sa abroad, buntis siya 1 month. Tapos pag nagtanong ka, what happened? Tapos sabi niya, may anghel nagpakita sa akin. Okay ba sa iyo yan? Si Gabriel pangalan niya. Archangel Gabriel. Sabi niya sa akin, Hail Mary, full of grace. Ilagay mong sarili mo sa katayuan ni Saint Joseph. Pangarap mo bumagsak. Your dreams, your plans, napakasimple nga lang eh. Nagunaw pa, naglaho pa, natunaw pa, nalusaw pa. Nakakawala ng gana. Nakakawala ng gana. And yet, Joseph, a man of faith, a righteous man. Okay. By law, dapat niya i-expose si Maria to save his name, his reputation. Yun na nga lang ang kanyang pinanghahawakan pangalan niya Yun na lang. Mayroon siya. His name. His honor. So dapat i-expose niya si Mary. Sundin niya ang batas. Pero alam niya, pag ginawa niya yan, patay si Mary. She would be stoned to death. Not only that she would be shamed, but she would be stoned to death. So plano na lang ni Joseph. May bago siyang pangarap. May bago siyang plano. In the midst of this crisis, may nabuo na bagong plano si Joseph. May nabuo na bagong pangarap. Hiwalayan si Maria silently. I-ghost niya na lang si Maria. Ghosting na lang, no? Hindi niya i-expose, no? Baka lalabas tuloy na siya pa yung may kasalanan. Pero, simpleng tao si Joseph, iyon na lang, yung nabuo niya. And then, nagpakita sa kanya ang anghel. Ay, may anghel nga talaga. Totoo nga palang kwento ni Maria. At sinabi sa kanya ng anghel, ang totoong kwento. And again, Joseph gave up his dream. Joseph, one more time, let go of his plan. I think si St. Joseph ang patron ng mga bigong pangarap. No? Mga bigong plano. Kasi one after another, he has to let go of his dreams. He had to let go of his plans and embrace a greater plan, a bigger plan, the plan of God, the dream of God. Not only for Mary, not only for Joseph, but the dream of God for you and me. The plan of God for us all. Joseph had to let go of his cherished dream and embrace the dream of God. Ano yung first part ng salitang masagana? Masa. First meaning ng masa, tayo yon. Tayo ang masa. Tayo ordinaryong mga tao. Mga ordinaryong mamamayan. At ang pangalawang meaning ng masa, yung masahin mo ang tinapay,
Masahin mo ang dough, ang flour, no? Ang harina, to mash it. To do it, you have to exert effort. You have to exert extra effort. So kung nakakawala man ng gana ang mga pangyayari, kung nakakawala man ng gana ang sitwasyon, matuto tayo sa mga totoong masa na kahit walang sariling tahanan, kahit isang tuka, pero kumakahig pa rin para makatuka. No? At nag-exert pa rin ng extra effort. Alam niyo po, ang isang hindi ko makalimutan na experience sa Binondo Church where I have been for the past 2 years and 3 weeks, more or less. Marami kasing street people around Binondo, no? Natutulog sa kalsada, yan. Siyempre, pag dumaan ako, Father! From ginawa natin ngayon, every Friday, may feeding tayo. Dati mga 200 plus people lang yan, ngayon 500 plus na. Okay. First Friday and third Friday, hot meal. Second, fourth, fifth Friday, loot bag. So kilala kong isang ito. Kasi nandiyan na sa kalsada yan, 3 anak. Okay. Pero minsan nagsimba siya, na-shock ako. Nakita ko siya, naghulog sa koleksyon. Hindi naman yata pa labas yung kamay niya, no? Parang hindi naman yung pa... Naghulog siya. Sabi ko, may hinulog ba siya talaga? O nagkunyari lang siya, pahulog-hulog din siya, no? But I think may hinulog siya talaga. Siguro laking kita niya that day, no? Marami siguro naglimon sa kanya. But I don't think so. But I mean, ito, hindi lang ito masa. Ito ay talagang pulubi. And yet, nag-e-effort pa rin siya. Magsimba, magdasal. Nag-e-effort pa rin siya maging part ng community. At nag-e-effort pa rin siya mag-ambag. Ano po? Masa. Ordinaryong taong nag-exert ng effort. At itong ang nakakabigla, pero nakakatuwa, a pleasant surprise. Pag chinek nyo sa inyong phone, gusto nyo i-check nyo ngayon, allowed ba mong sinoli? Sa e-dictionary, i-check nyo ang word masa, Tagalog-English translation. Do you know what is the third meaning? Ito, pag nasagot mo ito, exempted ka sa collection mamaya. Okay na. O pwede ka pang kumuha. So, ang first meaning ng masa sa e-dictionary, may tumitingin na. May tumitingin na. Mukhang ayaw niya talaga magbigay sa collection mamaya. Yung first meaning ay masa, ordinaryong tao, mamamayan. Pangalawa, yun, to mash, no, exert effort. No. Third meaning, anybody got it? Kuya, kanina ka pa nakatingin, mukhang ibang tinitingnan mo dyan, ha? Any third meaning of the word masa? Nabigla ko, ha? Hindi ko sukat akalahin. It means misa. The Mass. 33 years na ako na pari, no? 33 years and 2 months and 1 day. Never, kung napumasok sa isip ko na ang salitang masa pala could mean misa. But it only shows na sa kabila ng mga nakakawalang ganang sitwasyon, dahil naglaho ang iyong pangarap, nalusaw ang iyong plano, you have to let go of your dreams, pero pwede pa rin maging masagana ang Pasko. Pwede pa rin maging masagana ang bagong taon. Pwede pa rin magasagana ang iyong buhay. Basta ba, hindi lang nag-exert extra effort ka, kundi magmisa ka, magsimba ka. Hayaan mo ang Diyos pumasok sa eksena. Hayaan mong
Pangunahan ka ng Diyos sa paglalakbay. Hayaan mong magkaroon ng puwang ang puso mo sa Diyos. At sa kabila ng lahat, maging masagana pa rin ang Pasko, ang bagong taon at ang buhay mo. Tulad ni San Jose, he had to let go of his dreams, one after another. Pero naging masagana pa rin ang buhay niya. Well, not in the material sense. He died poor. No question about that. And yet, it was a happy life. Imagine being with the Lord Jesus and Mama Mary 24/7. It was a simple life. And yet, a life that is at peace, that is happy, full of hope, full of strength. Maaring sabihin mo, ay Father, totoo nga yan, pero kwento yan ni St. Joseph, ibang kwento ko na yan past tense na yan, Father Oops! Don't forget our first reading today from the book of the prophet Jeremiah. Sabi ng Panginoon, the day will come when they will no longer say, as it happened in the past, but as it happens now. Ang Diyos ay patuloy kumikilos. Hindi lamang siya kumilos sa panahon ni San Jose. Kumikilos pa rin siya ngayon sa ating sariling panahon. Hindi siya tumatawag noon lamang. Hanggang ngayon tinatawag tayo ng Panginoon. It's but a question whether or not you and I would imitate the faith of St. Joseph. Whether you and I would follow the example of his humility, of his openness, of his courage, of him daring to put his trust in God. And when we do that, then as our responsorial psalm puts it, justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Amen.